Good morning or good afternoon everyone. So today is tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng SIMO relay. Yung SIMO relay is isa siyang uri ng simulation. So ginagamit natin siya para sa mga basic electrical circuit, especially sa motor control since yung mga symbol na nakalagay dito is para sa motor control. So yung Simyo Relay or yung SIMO Relay is mada-download natin siya sa mga Google Play Store or depende sa store na available doon sa cellphone natin. So available siya kahit saan. Since nabanggit ko na kanina yung symbol, so sisimulan natin agad sa mga symbol na nakalagay dito. So simulan natin sa pinakamataas. So unahin natin yung text. So ayan yung text. So itong text na 'to is puwede tayong maglagay ng comment diyan. So pipindutin lang natin yung text then values para mabago yung nakalagay na text. Okay, for example, lalagyan natin ng bulb. Ayan, bulb A. O kaya gusto mo lagay yung line 1, line 1, line 1, ayan, line 1. Tapos line 2, gusto mo lagay line 2. So ganyan lang siya. Ganyan yung text natin. Tapos kung gusto mo namang i-delete, so delete lang natin. Pipindutin lang natin yung text tapos i-delete natin, pipindutin. So next naman meron tayong mga arrow dito, source arrow, destination arrow, tapos meron tayong mga supply dito. For example ito, negative, power positive, neutral, line 1, power phase line 1, power phase line 2, then power phase line 3. Then meron na tayong combination dito ng tatlo, power phase line 1, line 2, and line 3. And then power phase line 1, line 2, line 3 neutral. Ayan, mga 3-phase generator. Then meron din tayong mga indicator dito. Katulad ng signal lamp, flashing lamp, ring, then buzzer at madami pang iba. Tapos meron din tayong relay coil dito. Sabi ko nga kanina is ginagamit 'to para sa mga motor control circuit. So ito, relay coil, impulse relay. So ayan. Ito contact normally open. So symbol 'yan or contact 'yan ng magnetic contactor. So contact normally closed. Ito contact con. So ito yung contact con is a combination ng normally open tsaka normally closed. So sa isang symbol is meron na siyang normally open and normally closed. And then ito naman, yung hindi natin mapindot is kailangan pa atang bilhin yung app na 'to or kailangan pang mag-subscribe sa app na 'to para ma-unlock yung mga symbol na 'to. Then switch 3 position, 103, 102. So ayan, yung 1 is ayan, normally open yung 0, ibig sabihin niyan close and the number 2 is open naman. So gano'n lang siya. Then meron tayong ditong contactor 3P. Then circuit breaker, ito mga supply natin, circuit breaker katulad do'n kanina sa neutral, yung power natin. Okay, yung line 1, line 2. So ito magkaparehas lang din. So circuit breaker 2-phase and then circuit breaker 3-phase. So pagpasensya niyo na yung ano ko, yung lugar ko ngayon since medyo maingay siya. Ayan. Then meron tayong ditong overload relay 1-phase. So ayan, overload relay 2-phase. Overload relay 3-phase. Ayan. So for example, gawa tayo ng basic electrical circuit. For example, simple circuit. So lagay tayo line 1, ayan, line 1, tapos line 2. So ayan, pinindot ko lang yung line 1 and line 2 and kusa na siyang lalabas. So ayan, kung gusto nyong i-rotate, so pipindutin lang natin yung rotate. Ayan, kung gusto nyong gawin parang plate natin, i-rotate lang natin. Then kuha tayo ng ano natin, ng load natin. So ito yung load natin, signal lamp. So ayan. And kung gusto nyong i-rotate ulit, pindutin lang natin yung symbol na 'to and then i-rotate natin. Ayan, sorry. Ayan, sumobra. So ayan. And para naman sa contact natin, hanapin natin yung switch and switch NO.
para sa normally open natin. Ito, switch NO. Ay, hindi ata to. Hanapin natin. Switch NO. Ito yan, switch NO. Ayan, switch NO. And rotate ulit natin. So, depende sa ano nyo, sa preference nyo, kung anong gusto nyong style. So, pwede kayong gumawa ng style dito. So, and then, para naman sa connection, so, kailangan lang nating i-point dito, pindutin yung itong pa-square na to, and then itatap lang natin dito sa kabilang square ng ating signal lamp. Ayan, meron na tayong connection. So, pindot-pindot lang para maglalaro lang tayo. And then, yung isa namang isa namang terminal ng signal lamp natin, is i-connect natin dito sa switch natin. Ayan. Tapos, i-connect natin sa line 2. So, kung gusto nyo, lagyan ng comment to, yung line 2, line 1, then signal lamp natin, and then yung switch. For example, gusto mo siya ng lagyan ng comment. Pindutin lang natin sa values. Tapos, enter comment. Sabihin natin line 2. Line 2. Ayan. Tapos sa kabila naman, line 1. Ayan, line 1. Tapos ito naman is para sa bulb. Bulb A. Tapos ito naman is S1. Ayan, S1A. Ibig sabihin single one. And then kinokontrol niya yung bulb A natin. So kung gusto niyo na siyang i-test, kung gumagana nga ba yung circuit na to, so yung kailangan lang natin gawin is i-play natin. Ayan, i-play natin. And then pipindutin natin tong switch na to. Ayan, gumagana na siya. Ibig sabihin, naka-on na yung circuit natin. Kapag in-off naman natin, ayan. Ayan. So, ganun lang siya. Ganun lang siya kasimpleng gamitin yung ating SIMO relay. So, for example, dagdagan natin pa ng isang bulb. Dagdagan pa natin ng isang bulb. Ito, kung gusto yung matanggal yung connection na to, pindutin lang yung connection or yung line na to and then delete. So, ganun lang. Ganun lang siya. Delete lang natin. So, dagdagan pa natin ng isang bulb. For example, gawa tayo ng parallel connection. Ayan. And then, lipat natin to. Parallel connection. So, mamaya gawa tayo ng ng motor control natin. Gawin natin yung across the line. So, gawa tayo parallel connection. Gagawin lang natin is i-connect dito. Ayan, pindot lang doon sa line 1. Yung box niya dito, ito yung box niya. Tapos i-connect lang natin dito. And then, yung pangalawang naman, gawa tayo parallel connection. Ayan. Then, connect yung supply, yung controller, yung signal lamp natin papunta sa controller. Tapos, connect natin dito. And then, ito naman para dito. Ayan. Meron na tayong parallel connection. Kung gusto nyo may style onte, yung parang maganda tingnan sa mga mata nyo, so ganyan lang siya. Adjust nyo lang. Ayan. Para sa akin, ito na siguro yung maayos na connection. Okay, bulb A. Tapos lagyan natin ng dito, ng values. And then lagyan natin ng comment. Sabihin natin bulb B. Bulb B. Ayan. Then S1AB. S1AB. Small letter lang ata. S1AB. So ayan. And then i-play na natin. Ayan, play natin. Ayan, dalawa na. Dalawang light na yung napapagana natin. Okay? So, try natin. Gawa tayo ng combination na circuit. Try natin 3-phase. Lagyan natin ng, ng 3-way switch. Lagyan natin ng 3-way switch. Isang 3-way switch na kinokontrol yung bulb A. And then, yung bulb B naman is kinokontrol ng single switch. Okay, delete lang natin itong mga line na to. Ayan, delete lang. Pindot lang. Okay, delete. And then, delete. Ayan. So, since wala talaga ditong specific na 3-way,
So gagamitin lang natin dito na contact ito, yung switch con. Since yung three-way naman kasi natin 'di ba is a combination ng normally open tsaka normally close. So switch con yung gagamitin natin dito. So hindi na ata kayo makakagamit dito ng iba pang, symbol maliban sa switch con para sa three-way natin, since yung ano natin, yung ibang contact kasi dito is ano, ng tawag dito mga push button na alam naman natin na yung push button kapag tinanggal natin, yung pagkapindot dun is kusang magre-release yung contact niya. Halimbawa pinindot natin magiging normally close na siya, so kapag binitawan rin natin babalik din siya sa normally open. So ito lang yung possible or ito lang yung puwedeng gamitin natin para sa three-way switch. Okey. So ano lang natin siya, ayusin lang natin siya ng onti. Ayan, rotate to rotate lang natin. Ayan, rotate natin and then rotate rin natin 'to. So lagyan natin ng maayos na space yung lugar natin para maging maayos tingnan. Palakihan natin 'yan. So connect na natin. So unahin natin muna yung three-way. So ayan, tapos ito, connect natin dito sa common. Okey, and then yung dalawang traveler naman natin is pag-connect natin. So i-assume natin na traveler 'tong dalawang 'to, ayan traveler na siya. And then connect natin dito, ayan. So kumpleto na yung three-way natin. And then next naman is yung valve natin na kinokontrol ng single switch. So kuha tayo ng connection dito, and then ayan. So kung gusto niyong ano, makita yung connection puwede niyong i-drag 'yan, okey. So sorry, ayan puwede natin siyang pagalawin ng gano'n. Para makita natin yung connection niya. Okay, so and then, itong ano natin, pangalawang terminal ng bulb natin, iko-connect natin dito sa single switch natin. And then yung single switch is babalik sa line 2. Ayan. So, ayan, kumpleto na yung connection natin. So lagyan natin ng ano 'to, ng comment para makita yung ano niya, kung saan nga ba siya ginagamit. S3, S3WA, ayan. WA. And then ito naman, comment natin dito, values, and then lagay natin yung S1P. Okay. So play na natin. Ayan, try muna natin yung three-way natin. So on dito, off dito, on dito, off dito, on dito, off dito. Ayun, gumagana na yung three-way natin. So ayan, and then try natin on. So dalawang ilaw. Ayan, on, off, on, off, on, off. Ayan. Then try natin pagsabayin yung dalawang ilaw. Ayan. So gumagana na yung circuit natin para dito. Okay. So gawa naman tayo ng ano, pang motor control natin. So stop na natin 'to and then gawa tayo para sa motor control. So delete lang natin 'to. Delete. Ayan, delete lang. Tapos pala kung ano pala, kung gusto niyo yung white or light na background, so puwede niyong pindutin 'yan. And kung gusto niyong ano, mas komportable kayo sa dark, so puwede niyong gawing dark 'yan. So gawa tayo ng across the line circuit natin. Okay, line 1 and then line 2 ulit. So yung line 2 rotate natin, okey. So wala namang kaso 'yan kahit magkaiba, pero for formality, so gagawin nating ano, ayan. Tapos normally close push button, hanapin natin yung normally close. Saan ba 'yan?
normally close. So, bear with me kasi hindi ko to kasaulado yung ano natin, yung mga symbol dito. Hindi ako masyadong familiar. Ayun, limit switch, push button, emergency button, switch con. Ba't hindi ko mahanap? Ito, limit switch pa rin. Ito na lang, gamitin natin yung emergency button. Ayan, emergency button, magkaparehas lang naman yan. Normally close. So, unahan dyan is normally closed. Rotate natin ulit. Ayan, rotate. Tapos, hanapin natin yung coil natin. Hanapin yung coil para sa magnetic contactor natin. Ayan, pwede na to, relay coil. So, rotate. Then, gawa ng connection. Ayan, gawa ng connection. And, ayan. So, meron na tayo yung first na horizontal line para doon sa across the line natin. And then, lagyan natin siya ng interlock. So, yung interlock natin is yung normally open lang naman yun. Ayan, contact NO. So, contact NO. Then, rotate lang. So, ayan, connect. And then, connect. Ayan. So, meron na tayong interlock para dyan. So, K1. So, napaka-importante ng ganito niya, yung K1. Since kapag hindi kasi magkaiba yung ano yan, magkaiba ng values, so maaring hindi magkaroon ng interlock yung coil natin. Okay, subukan natin tong i-play kung nag-interlock ka siya. Okay, play natin. Ayan, nag-interlock na siya. So kapag wala naman, ayan. Okay, play. Oh, hindi pala siya bumabalik. Hanapin natin yung ano. Ayan. So makikita natin kung gaano ka-importante yung tamang paggamit ng symbol dito. So hindi siya gagana ng maayos yung ano natin, yung circuit natin kapag hindi nakalagay o hindi natin nagamitan ng maayos yung yung mga ano dito, yung mga symbol dito. Kung makikita natin, ginamit natin to kanina, hindi bumabalik yung contact niya. So hanapin natin yung pinaka-push button talaga dito. Nandito lang yun eh. Isa natin. Contact. Ito, push button. So nahanap na natin. So delete natin to. Delete. Okay, so yung push button, to push button, normally close. Ayan. Tapos ito naman yung normally open. So rotate lang natin. Oops, sumobra. Rotate lang natin. Ito for sure gagana na to. Ayan. And then para sa interlock niya, ayan, connect lang natin. Okay, so subukan nating i-play. Kung gumagana na ba sa maayos. So dapat ganito. On, ayan, nag-interlock siya, nagkaroon ng changes. Yung normally open, naging close na siya. And then off, ayan. So bumabalik na. On, off, on, off. Okay. So for example, magkaiba ng values dito. Yung K1 is hindi din K1 dito. Okay, for example, palitan natin ng values. Gawin natin K2 yan. Ayan, KM1. So, hindi na siya gagana ng maayos. Ayan, on, wala. Hindi na siya nag-interlock. So, ganun kahalaga yung values
or yung magkapareha sila ng symbol. Yung dapat K1 dito, K1 din dito. Okay, so balik natin sa K1 ulit yun. Tag, tas K1, ayan. So lagyan na natin siya ngayon ng signal light or indicator light para sa start and stop. So lagay ulit tayo normally close para sa stop. Normally close, then rotate lang natin. Then hanapin natin yung signal light. Ayan, signal lamp. Then rotate. Then connect lang natin dito. Connect. Then connect. So ayun. Okay natin. So subukan natin yung ano. Lagyan natin ng indicator light to para sa stop. I'm sorry. Lagyan natin ng comment. Values comment para sa stop. Lock natin. Ayan, stop. Okay, so play natin. So dapat automatically, wala pa akong pinipindot dito sa taas dito. So automatically is gumagana na agad yung indicator light natin para sa stop. Okay, it means naka-stop yung circuit natin. So kapag ini-start naman natin dito, ayan. So namatay naman yung stop natin. Then stop, ayan. So lagyan nga natin ng indicator comment dito. Yung taas na to. Values, lagyan natin ng start. Ibig sabihin para sa start na button. And start. And then ito naman ay para sa stop. Okay. So lagyan naman natin ng indicator light para sa start natin. Ay. Sorry. May napindot. Ayun. Para sa start naman natin. So lagyan natin ng comment. Enter comment para sa start. Ayan, start. Tapos normally open. Ayan, normally open. Tapos connect lang. Ayun. Tapos connect. Tapos connect. So ganun lang. Buo na natin yung across the line circuit. So play natin. Ayan, stop, stop. Okay, naka-stop pa yung circuit natin. Naka-stop pa. Pero kapag ini-start natin, naka-start na yung ano natin. Start naman yung nakailaw. Okay, and then stop natin. Start, stop, start, stop. Okay. So ganon lang kasimple kung paano gamitin. Excuse me. Paano gamitin yung ating SIMO relay. Okay? So view, ayan. Pa-view lang siya. View lang. Tapos ayan. So sa tingin ko doon lang nagtatapos yung discussion natin about SIMO relay. So i-explore nyo na lang 'tong mga symbol na to. Pwede kayong gumawa ng experiment. So free lang naman to sa mga Google Play Store natin or depende sa store ng ating cellphone. So I think doon na nagtatapos yung discussion natin. So goodbye class.